na according po sa World Health Organization o WHO, report nung March 2, 2022, so almost 2 years na, no? Or more than 2 years. Yung COVID-19 pandemic triggered 25% increase in prevalence of anxiety and depression worldwide. So, yung pandemic daw po ay nag-cause ng pagtaas ng mga ninenervyos, no? Katulad ko, ninenervyos ako. At yung mga nade-depress worldwide. So, yung report nila ay, ito ay isang wake-up call para daw sa lahat ng bansa na mag-step up sa kanilang mental health services and support. Kasi nga po tumataas, no? So, bakit daw po tumaas? Ano daw yung mga dahilan? So, loneliness, fear of infection, suffering and death for oneself and for loved ones, no? Grief after bereavement and financial worries have also all been cited as stressors, no? So, yun daw yung nagpapastress sa mga tao nung time na yon. Pagkalungkot, pagkatakot na ma-infect, pagkatakot sa suffering na mamatay sa COVID, sa kanila at sa kanilang mahal sa buhay. So, yun yung mga nagpapastress daw na nagli-lead sa anxiety and depression, no? Kasi po, yung anxiety and depression, usually magkasama yan. Pag na-anxious ka, tuloy-tuloy kayo na-anxious, ang kakalabasan mo niya, madedepress ka. So, at sabi pa, among health workers, yung mga frontliners, exhaustion has been a major trigger for suicidal thinking. So, isipin niyo po, grabe pala yung naging epekto ng pandemic, no? Na yung mga frontliners, naiisip na nilang mag-suicide dahil sa sobrang pagod nila. Kasi alam niyo naman po yung naging sitwasyon sa ospital. Araw-araw, merong na-hospital, tapos araw-araw may namamatay. So, nagtitake ng effect, ng toll sa kanilang pag-iisip, no? At tayo din po namang mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa loneliness and discouragement. Most often than not, we face serious problems, circumstances, trials, suffering sa ating Christian life. At meron pong mga pagkakataon na tayo ay magkakaroon ng pag-alala at anxiety, no? So, hindi po tayo na-exempt doon. At kaya nga po, sinabi ng Panginoon na huwag tayo ma-anxious eh. Dahil alam niya na yun ang nangyayari sa atin. So, ang tanong, paano po natin ididil itong mga to? Paano natin ipapaliwanag itong mga to at ididil in a biblical way, no? At ang isang Kristiyano ba, kasi ang gamot po sa anxiety ay yung rejoicing, no? Kasi yun ang kabaligtaran niya eh. Can the Christian still rejoice despite these happenings sa kanyang buhay? So dito po bumapasok yung libro ng Philippians. Ang sabi nga po ng isang commentary, isang theologian, ay ito ay isang joyous book, no? At sa librong ito, makikita natin na si Apostle Paul, yung sikreto na nakita niya na siya ay remaining joyful despite of the circumstances na hinaharap niya nung panahon na yon. Ano po ba yung mga circumstansya na yon? So, yung unang circumstansya nun, alam natin, nung sinulat niya itong Philippians, siya ay nasa kulungan sa Rome, no? At hindi niya alam kung kailan siya lalabas, no? Ano pa? Nung siya ay bumabiyahe, naka-encounter siya ng matinding bagyo, no? Sa Mediterranean Sea. Tapos, as we go through sa Philippians, pag binasa po natin itong maikling libro na ito, kasi 4 chapters lang po ito, makikita natin na meron doon na siya ay iniwan, no? Meron doon na siya ay kinakalaban. Kasi sabi doon po sa Philippians 2, if I'm not mistaken, may mga tao doon na nagpipreach out of envy para siya ipahirapan. Pero, sa kabila ng lahat ng ito, no? Hindi siya natitinag. Imagine nyo po, siya ay nakakulong at facing possible execution, no? Death execution dahil sa kanyang pananampalataya. Pero dito sa librong ito, sinabi niya yung words na joy and rejoice 16 times, no? So, siya ay talagang pinapakita niyang inner joy, yung inner happiness na meron siya, ito ay nag-overflow sa kanya. Kaya siya, nung sinulat niya yung Philippians, sinasabi niya, nung panahon na yon at sa atin ngayon na
rejoice in the Lord always. So, dito nakita natin yung sa librong ito, si Apostle Paul has not only learned the art to be content, no? In whatever state he was, na siya ay nagiging kontento, anuman ang kalagayan niya, but also to rejoice in whatever circumstances he have, no? So lahat, anumang circumstansya, siya ay nagre-rejoice. At bakit niya nagagawa yon? Nakita niya po kasi yung true source ng joy at yung sikreto kung paano makuha ito. So yung ating pong panalangin as we study, no, itong Book of Philippians is hindi lang malalaman natin kung ano yung sikreto na malaman kung ano yung tunay na kaligayahan, no, katulad ni Apostle Pablo, pero malaman natin at makilala natin kung sino yung nagturo sa kanya noon. Yung totoong source ng joy and peace natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, hindi po ang tema ng Philippians ay joy, no? Ang tema pa rin po ng Philippians is all about Christ. It's always about Christ. Christ-centered po. So, sa umaga pong ito, sa hapon na po pala, no? Sa hapon pong ito, no? Ang ating naman panag-uusapan o pag-uusapan ay may kinalaman sa ating katungkulan at kalagayan bilang mga mananampalataya ni Kristo Jesus, no? Hayaan po ninyo na basahin ko ulit yung teksto, no? Yung sa verse 1 lang po tayo magko-concentrate. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Filipos, kasama ang mga obispo at ang mga diakono. So yung title po ng ating message is ang mga banal at mga lingkod ni Kristo Jesus. Ang mga banal at mga lingkod ni Kristo Jesus o servants and saints of Christ Jesus, no? So may dalawang major pointers lang po tayong titingnan, no? Una, makita natin dito na ang lahat po ng mananampalataya ay lingkod ng ating Kristo Jesus o sila ay alipin. Tayo ay alipin ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawa, lahat ng mananampalataya ay tinatawag o kinukonsider na saints, no, o banal kay Kristo Jesus. So yun po yung gusto nating tingnan sa pagkakataong ito. So pumunta po tayo dun sa unang punto natin na ang lahat po ng mananampalataya ay lingkod o alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, sa Biblia, maraming paglalarawan ang ginamit para ipakita ang buhay at katayuan ng Kristiyano. So, alam po natin na tayo ay tinawag na anak ng Diyos, na tayo ay inadapt niya sa kanyang pamilya, tayo rin naman ay mga kawal ng ating Panginoong Jesucristo, na dapat tayo ay maging disiplinado at handa lagi sa labanan. Tayo ay mga atleta na tayo ay nagpupursiging manalo sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Tayo ay magsasaka. Sinabi doon na tayo ay dapat magtiyaga, magtiis, no? Na hanggang dumating ang ating Panginoon at marami pang iba. Pero dito po sa ating binasa, dito makikita natin kung paano ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang kalagayan o ang kanyang estado sa kanyang mamabasa na siya ay isang alipin ni Kristo Jesus, no? So alam niyo po, kung titingnan niyo yung ibang libro na sinulat ng ating apostol Pablo, kadalasan makikita natin na ipinakikilala niya ang kanyang sarili bilang apostol ng Panginoong Jesucristo. Pero dito po sa Romans, sa Philippians at Titus, idinagdag din po niya yung salitang servant. Sa ibang salin, bondservant. Pero ang pinakamagandang translation po talaga sa original na Greek ay alipin, no? At particularly dito sa Philippians, ito lang ginamit niya, alipin siya ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang siya, sinabi niya dito na sila ni Timoteo ay alipin ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapakita ng kanilang pagpapakumbaba at nagpapahiwatig sa ating mambabasa na sila ay pag-aari ng Diyos. Kasi yun po yung isang connotation ng isang alipin.
ang isang alipin ay pag-aari ng isang tao na sila ay handang maglingkod at sumunod ng may katapatan. So, gaya din naman po ni Apostol Pablo at ni Timoteo, no? Kung sila po ay alipin ng ating Panginoong Jesucristo, definitely po tayong lahat lahat ng mananampalataya ay alipin din naman ng ating Panginoong Jesucristo. Pero para po lalo nating maintindihan ito, kung ano ba itong isang pagiging alipin ng ating Panginoong Jesucristo, tingnan po muna natin yung salitang alipin. Ano ba ibig sabihin ng alipin? No? So, dito po sa ating teksto, yung Gregong salita po ng alipin ay doulos, no? Ito, may malalim po na kahulugan ito. Hindi lamang to yung ordinaryong servant, no? Na tulad po ng kasambahay, di ba po, ang kasambahay ngayon, pwedeng sila ay stay in, stay out, pwede silang mag-resign, meron silang mga karapatan, no? Meron pa nga pong kasambahay law, ano? At sila ay pwedeng huminto sa pagtatrabaho kung sila ay tapos na. At ayun po, sila ay pwedeng umuwi kung stay out. Pero yung alipin na sinasabi dito ay yung doulos na sinasabi dito, ay hindi ito yung kasambahay lang. Ito, ang sinasabi dito ay slave, no? So, alam po natin yung slave, no? Pag tinignan po natin, ginugol natin anong meaning ng slave. Ang sabi doon sa dictionary, ito daw ay person who is forced to work for, no? Forced to work for and obey, no? Importante 'yon. Obey another and is considered to be their property. So, yun daw po yung definition ng isang alipin na ito daw ay isang tao na pwersadong magtrabaho at sundin ang kanilang amo at sila ay pag-aari ng isang tao. So, ang isang alipin ay walang karapatan sa lahat sa kanyang buhay, wala siyang karapatan, walang pag-aari, walang kalayaan na gawin ang kanyang gusto, at ang buhay niya ay nakatalaga sa paglilingkod sa kanyang Panginoon. So, yun yung po yung alipin, no? Yun yung picture ng isang alipin, no? So, kahit anong gawin mo sa kanya, kung alipin mo siya, pwede mong gawin yun nung time na yun, nung may slavery pa. Actually, kahit patayin mo siya, pwede. So, ganun katindi yun. So, kasi, alam niyo po ba, paano ba nagiging alipin ng isang tao, no? Paano nung may slavery, paano ba nagiging alipin? So, alam niyo po, nung sa kasaysayan, may tatlong reasons or sabihin natin, ways, no, para maging alipin ka. Siyempre, una po, obviously, pag pinanganak ka ng alipin. So, kung alipin ng magulang mo, it goes na ikaw ay alipin din. So, mamanahin mo yung estado nila. Pangalawa, kung ang isang bansa ay nasakop, so yung mga nasakop na iyon, yung mga sumakop sa kanila, aalipinin nila yon, yung mga tao doon na kanilang sinakop, no? Alam po natin yan sa mga history na madaming naging alipin. Especially, naalala ko po nung pumunta ako ng South Africa, nung nalaman ko yung history nila, sila ay naging colony ng British, no? So, nagkaroon ng slavery doon, no? Tapos, alam niyo po ba, yung Australia, siya ay actually penal colony. So, ginawa nila, yung British, lahat ng mga kriminal dun sa bansa nila, dinala nila sa Australia. Kumbaga, dun sila kinulong. So, yun, nakita natin, sinakop sila at sila ay naging alipin. At pangatlo, nagiging alipin ng isang tao dahil sa pagkakautang, no? So, kunwari po, dati, nung panahon na may slavery pa, pag hindi ka nakabayad sa utang, ang pinambabayad mismo yung tao, yung anak, yung asawa, no? So, ganun po yung mga dahilan kung bakit nagiging alipin ang isang tao. Pero alam po natin na sa mundo ngayon, wala na pong slavery. Ito po ay na-abolish noong 1800s pa, no? Pero dalhin po natin sa biblical na perspektibo at spiritual na katotohanan. Alam niyo po ba na ang bawat isa sa atin ay alipin
sa ayaw man po natin at gusto. It's either po tayo ay alipin ng ating Panginoong Jesucristo, tulad ni na Apostol Pablo, o ng kasalanan. At ang tanong, sa binabasa po natin, paano ba tayo naging alipin ng ating Panginoong Jesucristo? No? Paano ba nangyari yun? Kasi hindi po tayo ipinanganak na alipin kaagad ng Panginoong Jesucristo eh. So, ang tinuturo po ng salita ng Diyos na makikita natin na hindi magiging alipin ni Kristo Jesus ang sino man hanggat hindi niya nakita na sa una, siya ay alipin ng kasalanan. So, importante po yun na makita natin na hindi po natin ginusto na tayo ay maging alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katotohanan po, nung tayo ay ipinanganak, no, tayo ay alipin ng kasalanan. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, yung mga ways kung paano naging alipin na ipinanganak, na kinonquer, na ipinagbili, dahil na pambayad sa utang, tayo din naman, no? Tayo ay pinanganak na makasalanan. Yung po yung binasa natin kanina sa Psalm 51:5. Ano pong sabi doon ng MC natin kanina? Narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan. Ipinanganak sa kasamaan. At ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. So, hindi po ibig sabihin na yung ina ni David, yun ang makasalanan, kaya siya naging makasalanan. Hindi po. Ang ibig sabihin po nun, nung siya ay nasa sinapupunan pa lang, minana niya na agad yung kasalanan ng ating mga unang magulang. So tayo po, bilang mga tao, lahat ng tao dito, tayo ay makasalanan. Kaya tayo gumagawa ng kasalanan dahil tayo ay makasalanan. Hindi tayo nagiging makasalanan dahil gumagawa tayo ng kasalanan, baligtad po. Kaya tayo, ang cause po, kaya tayo gumagawa ng kasalanan dahil yun po yung nature natin. So, ganun, alipin tayo ng kasalanan. So, ano pa? Tayo din ay na-conquer ng kasalanan, no? Ang kasalanan yung naghahari sa atin nung hindi pa tayo inabot ng ating Panginoon. Kaya hindi natin ginagawa yung mga bagay na maka-Diyos. Hindi tayo lumalapit sa ating Diyos. Yan po yung sinabi ng Romans chapter 3, 10 to 11, no? Sabi doon, walang matuwid, wala kahit isa. So, ang tindi po ng emphasis, no? Tatlong wala. Walang matuwid, kasi baka may mag-object daw eh. In-emphasize pa, wala. Baka may nag-object ulit, wala kahit isa. So, ganun po ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Wala ni isang nakauunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. So, yun po, kaya tayo alipin ng kasalanan. At ano pa? Tayo din ay alipin sa kasalanan dahil sa pagkakautang. At ang kabayaran nito ay kamatayan. Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ganun po ang ating estado, no? Na tayo ay alipin ng kasalanan. At wala tayong magagawa para makalabas dito, no? Ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsabi sa 1 Kabanatang 8:34, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. At sino po ba ang, nung tayo ay hindi pa mananampalataya, ang hindi gumagawa ng kasalanan sa atin? Wala po. Lahat po tayo gumagawa ng kasalanan. So, ang lahat ng ito ay alam ni Apostol Pablo. No? Alam niya lahat ng katotohanan na ito. At ang lahat ng Kristiyano, bago sila naging Kristiyano, lahat tayo ay naging alipin ng kasalanan. Kaya po dapat, bilang ang isang tao, bago siya maging mananampalataya, dapat ma-realize na muna ito na siya ay lumapit sa Diyos para sa biyaya ng kaligtasan, para siya ay lumaya sa pagkamakasalanan. So, tulad po ng isang tao, no, na magpapadoktor, alam po natin yan na bago po tayo magpadoktor, kailangan malaman muna natin o maramdaman natin o makita natin na may sakit tayo. Kasi otherwise, di naman po tayo magpapadoktor kung di natin alam eh.
Ganyan din naman po yung isang tao na dapat makita niya yung kanyang pagkaelipin sa kasalanan upang lumapit siya kay Jesus na tanging makapagpalaya sa kanya. So yun po kasi bago po tayo maging alipin ng ating Panginoong Jesus, kailangan makalaya po muna tayo sa alipin ng kasalanan, no? Pagkaalipin natin sa pagkamakasalanan. At paano po ba nakakalaya ang isang tao mula sa pagkaalipin? So alam po natin kanina sa history may tatlong sabi natin ways, no? Meron din pong tatlong ways para makalaya Una, i-earn niya yung freedom niya. Ipagtrabahuan niya yon, no? Hanggang makamit niya, sabi natin ma-achieve niya yung sinet upang siya makalaya. O kaya pangalawa, pwede niyang bilhin ito, no? Pwede niyang bilhin, no? Yung kalayaan niya. Or, kung di niya kayang bilhin, pangatlo, pwedeng ibang tao yung bumili para sa kanya. So, tatlong paraan din. Pero, ang tinuturo po ng salita ng Diyos, para tayo ay makalaya sa pagkaalipin mula sa kasalanan, may iisang paraan lamang. Iisa lang po ang paraan. Iisa lamang ang makakatubos sa ating kasalanan. Ang tanging makapagbayad sa hinihingi ng kasalanan. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Wala pong ibang paraan. Hindi po sa ating sariling kakayanan, hindi sa ating sariling kayamanan, hindi natin kayang bayaran yung ating kasalanan upang tayo ay mapalaya dito. Hindi yung mabubuting gawa natin o kung ano man ang meron tayo. Tanging sa biyaya lang at itong biyayang ito ay hindi natin maaaring pagtrabahuan o bilhin, no? So, wala po tayong pwedeng gawin. Ito ay sa pamamagitan lamang po, no? Alam natin ng pananampalataya na kaloob ng ating Diyos. Alam po natin sa Ephesians, it's by grace, through faith. At ang buod po ng lahat ng ito, ang Diyos, ang Panginoon, ang lahat ng gumawa upang tayo ay makalaya sa kasalanan. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, paano lumalaya ang isang tao sa pagkaalipin, pinagtatrabahuan niya. Pero sa spiritual po, ang ating Panginoon mismo ang gumawa ng lahat ng trabaho. No? Kaya po siya naparito para gawin at sundin yung kautusan. Yun po yung sinasabi sa Matthew 5:17-18, no? Sabi doon, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So, naisip niyo po ba yun na kinailangan pumunta ng Panginoong Hesukristo dito para i-work, no? I-satisfy yung covenant of works o yung law of works. Kasi, isipin niyo po, no? Bakit kaya hindi na lang yung pagligtas ng Panginoon gano'n na lang. Okay, ligtas na lahat. Magic. Naligtas na lahat. Bakit kailangan niyang pumunta dito, magkatawang tao, mabuhay, for 30 years, sundin ang kalooban ng Ama, para iligtas tayo? Kasi may dinedemand po yung law Kailangan masunod po yung buong law. Yun yung perfect righteousness ng ating ng Diyos. Kailangan masunod yun para masatisfy yung demand ng law. So, yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po ang ginawa niya? Bukod sa pinagtrabahuan niya yung ating kaligtasan, ang ginawa pa niya, binili niya po tayo. Binili niya tayo ng kanyang sariling dugo. Yun po yung sinasabi sa 1 Corinthians 6:20. No? At sa, I think, 1 Peter 2:19 na binili niya tayo ng kanyang sariling dugo, hindi ng pilak o ng ginto, pero ng kanyang sariling dugo para tayo ay tubusin mula sa ating pagkamakasalanan. So ano pa po? Binayaran niya yung penalty ng kasalanan para tayo makalaya. Colossians 2:13-14, no? Sabi dito, having canceled the certificate of debt, no? Consisting of decrees against us. So yung ating mga pagkasalanan, alam niyo po ba? Yung ating lahat ng kasalanan, naka-record po yan. May certificate, sabi dito. Pero yung certificate na yun, kinancel na yun ng Panginoon.
pinagbayaran niya na yon, no? So, ang gusto pong sabihin sa atin ni Apostol Pablo sa ating binabasa ay tayo ay binili, take note po, tayo ay binili at pag-aari na ng Panginoong Hesukristo, no? So, kaya po tayo ay naging alipin na niya. Dahil tayo po ay kanyang binili, no? Tayo ay binili at therefore tayo ay pag-aari na niya. So, Christ is our owner, no? Christ is our Lord. Christ is our master, no? Christ is our King. Yun ang estado na ngayon ng Panginoon sa ating buhay, no? At dahil ang bawat mananampalataya ay pag-aari at alipin ng Kristo, dapat nating luwalhatiin ang ating Diyos sa ating katawan at espiritu. Yun din po yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, no? Sabi doon, yung binasa ko po kanina, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin nyo ang inyong katawan, ang Diyos. So, nakikita po ba natin yon, mga kapatid, mga kaibigan, mga mananampalataya, na tayo ay pag-aari na ng ating Panginoon, na tayo ay binili, na tayo ay alipin niya, no? So, bilang isang alipin ng Panginoon, hindi ang ating sariling kalooban, no? Kasi, alam nga po natin, ang alipin, walang rights eh. Pero tayo din, in a way, hindi ang ating sariling kalooban, sariling lakas, sariling oras, no? Sarili natin ang dapat sinusunod natin. Wala tayo noon kasi alipin tayo. So, ang kailangan nating gawin bilang mga alipin ng Panginoong Hesukristo ay kailangan po nating iset aside, no? Yung mga rights natin, no? Yung mga iniisip nating rights natin sa mundong ito at mahalin natin, paglingkuran, at sabi kanina, dun sa definition ng slave, obey, no? Sundin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ating everyday na desire is to honor and glorify God through Christ. So, lahat to through Christ, no? So, kung ikaw ay alipin na ng Panginoon, ito ba yung buhay mo? No? Na araw-araw you desire to honor and glorify God, no? Na ginagawa natin ang lahat ng bagay para sa Diyos, na tayo ay may pagsunod sa Diyos, at tayo ay may total dependence sa Diyos. Kasi again, ang alipin po, wala po siyang pag-aari. Naka-depend lang siya sa mercy ng kanyang amo. At purihin po ang Diyos dahil ang amo natin hindi mabagsik, hindi malupit, kundi isang mahabagin, puno ng pagmamahal, banal, pinakamatalino, dakila, na Diyos, no? So, ano pa po ang masasabi natin bilang isang alipin na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, no? Ano po yung kailangan nating gawin? So, dito po makita natin na kailangan po i-deny natin yung ating sarili, no? Deny ourselves. Kasi we are bought with a price, eh. Hindi na po natin pag-aari yung sarili natin. Binili na po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi sa Luke 9:23, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ganun po yung cost, no? Yung cost ng pagiging disciple, alipin ng Panginoon, na kailangan nating itakwil yung ating sarili. Hindi na po yung sarili natin ang nasusunod, no? At pasanin, sabi dito, take note, no? Ngayon lang po natin nakita to. Pero take note, sabi dito, pasanin araw-araw. Araw-araw ang kanyang krus. So, araw-araw, nandun yung challenges, nandun yung suffering, nandun yung persecution. Pero sabi ng Panginoon, kailangan pasanin natin ito bilang mga alipin niya. At ano pa? Sumunod sa akin. Sumunod po tayo sa Panginoon. Ano pa po? Sabi dito, we also need to obey Christ, no? John 14:15, napakaiksi. If you love me, you will keep my commandments.
Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kung tayo daw ay talagang tunay na nagmamahal sa Panginoon, bilang siya ang master natin, bilang tayo alipin niya, we will keep His commandments, no? No? Yun po, no? Kailangan nating sundin ang ating Panginoon. At ito po, ano pa, bilang alipin, alam po natin ang alipin ay servant, so we need to serve. Pero how do we serve the Lord? Sabi po sa Psalm 102, serve the Lord with gladness. Yun po yung importante. Ang hirap po na naglilingkod tayo sa Panginoon na may mabigat na puso, na may napipilitang konsensya, napipilitang espiritu. Kailangan po may gladness sa ating puso. So, dapat makita natin yun. Are we serving the Lord with gladness bilang mga alipin niya? So, ano pa po? Bilang mga alipin niya, kailangan i-pursue po natin holiness. No? Meron po tayong tungkulin, no? Sabi sa 1 Peter, no? Chapter 1, verse 14 to 16, no? Tulad ng mga masusunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masamang pagnanasa ng inyong kabangmangan nung una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, o sa ating study ngayon, yung tumubos sa atin ay banal, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay, maging banal daw po tayo. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. So nakikita po ba natin yon na ang ating Master, ang ating Lord, ang ating Panginoon, siya ay banal at therefore, siya ay kinukuman tayo na magpakabanal, no? At ano pa po? Ano pa po ang isang alipin ng Panginoong Hesukristo? Ano pa po ang ginagawa niya? Minamahal niya yung kanyang mga kapatid, no? Love for the brethren, no? Sabi sa 1 John chapter 3 verse 14 to 15, nalalaman nating tayo dumaan na mula sa kamatayan at patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. So, bilang mga alipin ng Panginoong Kristo, tayo ay hinahamon ng Panginoon na ibigin po natin yung ating mga kapatiran. Sabi nga po ng ating, sa preaching kanina ng umaga, napakahirap po gawin nito. Pero, sabi nga din po natin kanina, itong pagiging alipin ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay hindi natin ma-attain sa ating sarili. Ito ay by grace. By grace lang po ito. Kaya yung mga kinukuman dito, to obey Christ, to serve the Lord with gladness, to pursue holiness, to love the brethren, by grace lamang po lahat ito. Hindi po natin ito magagawa sa ating natural na makasalanang estado, no? So ano pa po? Ang isang alipin ng Panginoon, siya ay eagerly naghihintay sa kanyang Panginoon na bumalik. Sinabi po yun sa Revelations 22:20 na, "Come, Lord Jesus." At sinabi rin, nakagip din po yun sa preaching kaninang umaga na tayo ba ay merong panalangin, paghihintay, eagerly and with zeal sa ating Panginoon? Meron po ba tayong gano'n? Ipinapanalangin po ba natin na dumating na ang Panginoon? So alam niyo po, dati, naalala ko, sumagi sa isip ko, dati nahihirapan akong ipanalangin yung dumating na ang Panginoon, sana dumating na ang Panginoon. Kasi parang nung time na yun, naiisip ko, parang nag-aalala ako, paano kung dumating na ang Panginoon, pero yung aking mga mahal sa buhay, aking mga kamag-anak, hindi pa nakakilala. So, kawawa naman sila. Pero sa totoo lang po, bilang isang Kristiyano, bilang isang alipin ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay naghihintay na siya ay dumating. No? Tayo ay nagbabantay. No? At higit sa lahat, no? Tayo ay may pagpapakumbabang naghihintay sa Kanya. No? So, ano po ang challenge natin sa ating first point? Ang obvious question po ay, kaninong alipin ka?
Alam po natin tayong lahat ay alipin sa mundong ito. Maaaring kay Jesus o sa kasalanan. Pero ang tanong, kaninong alipin ka? No po? Alamin po natin kung kanino pong alipin natin. Pag-isipan po nating mabuti. Sino ang pinaglilingkuran mo? Di ba po? Ito ba ay sarili mo lang? Kung di po tayo alipin ng ating Panginoong Hesukristo, ang totoo po, tayo ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ng kasalanan, tayo po ay pagsiningil. Ito po ay kamatayang espiritual at walang hanggang kaparusahan. So pag-isipan po natin ano ang estado natin sa harapan ng Panginoon. So alam niyo po, mas mainam, pinakamaganda na maging alipin ng ating Panginoong Hesukristo kaysa maging tanyag sa mundong ito, maging hari. Pero patungo naman sa kapahamakan ang punta, no? At kung ikaw ay sinasabi mo, alipin ka ng ating Panginoon, kumusta ang paglilingkod mo sa Kanya? Kasi po ang alipin, naglilingkod yan eh. So, kumusta po ang paglilingkod mo sa Panginoon? Kumusta ang paglilingkod natin? Ang buhay ba natin ay buhay paglilingkod sa Panginoon? Ito ba ay with gladness, bukal sa puso natin, nang may pasasalamat? Ang Panginoon ba bilang ating Master, siya ba ang prioridad ng ating buhay? No? Kung sinasabi natin kung siya ay Lord natin, siya ba yung nasusunod? Siya ba yung priority sa buhay natin? So pag sumikapan po natin sa Kanyang biyaya na paglingkuran natin siya ng buong puso at may kagalakan, no? Higit sa lahat, ito po yung hindi mawawala, yung humility. Wala pong servant na mayabang. Yun po ang totoo. No? Ang mga alipin o lingkod ng Panginoon ay ginagawa po nila ang kanilang trabaho humbly, selflessly, at ang desire lamang nila ay ma-please ang Panginoon at wala nang iba. No? Walang pagkukunwari, walang self-importance, self-gratitude, walang paghahangad ng glory o ng praise, no? Kundi pagpapakumbaba lang. Alam niyo po ang ganda ng sinabi sa Luke chapter 17 verse 10. Ito yung isang attitude ng servant, no? Ano sabi doon? We are unworthy servants. We have only done what was our duty. Ang ganda po, no? Pag nagawa na natin yung ating duty sa ating Panginoon, ang dapat maging mindset natin, hindi, Panginoon, unworthy pa rin kami. Ginawa lang po namin yung nararapat para sa inyo. No? Wala tayong special na merit. Huwag nating ilagay sa ating sarili yun. Pero ang Diyos, mabiyaya siya, bagamat hindi natin deserving, bagamat hindi tayo deserving na bigyan ng gantimpala sa lahat ng ating kabutihan, sa lahat ng ating pagsisilbi, bibigyan niya rin pa rin po tayo. Pero yung kaligtasan lang po na ibinigay sa atin, sapat na. Sobra-sobra pa. No, so nawa, ma-challenge po tayo bilang mga servants ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay magpakumbaba at mag-serve sa Kanya ng buong puso. So yun po yung point number 1 natin. At dumako po tayo sa point number 2, yung mga saints, no? Pagiging banal, no? So dito, tinawag ng ating Apostol Pablo yung mga mananampalataya bilang mga saints, no? Makikita rin natin yun, sinulat niya sa Ephesians, sa Corinthians, sa Rome, no? Tinatawag niya na saints ang bawat Kristiyano. So, hindi po ito nangangahulugan, no? Na sila ay special o may malaking kabutihan na nagawa sa mundong ito. Sila ay mga ordinaryong mananampalataya, gaya mo at gaya ko rin, no? So, kasi alam po natin, no, sa Roman Catholic, no, may proseso sila dyan, eh, sa kung paano magiging saint ang isang tao, no? Meron po, no? Merong mga special, may special accomplishment, no? Pero hindi po. Sa Biblia, lahat ng mananampalataya, saints. At
paano sila naging saints? Paano sila tinawag na saints? Yung saints po, hindi ito nangangahulugan na dahil sila ay may personal na kabanalan, no? Na dahil banal ka, ganito ang level ng kabanalan mo, pwede ka nang tawaging saints. Hindi rin po yun, no? Although ang saint, ang isang mananampalataya na tinawag ng Panginoon, ay mag-i-strive na maging holy, no? Kasi sabi kanina, be holy for I am holy, no? Hindi nakabase sa personal na kabanalan ang pagiging isang saint, no? O banal. Ang ating pagiging saint, no? Kaya idinugtong doon, ay dahil lamang sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Again po, babalik na naman tayo. Lahat ng ito ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo, no? So, yung saint po, no? Ang ibig sabihin nun ay set apart, no? O holy ones, no? Kasi yung holy po, ang ibig sabihin ay set apart yung holiness, yung holy, no? Ang ibig sabihin po nito ay isinet apart tayo o consecrate tayo upang luwalhatiin natin ang Diyos. We are set apart before the foundation of the world. We were chosen, no? Para luwalhatiin ang ating Panginoon. At again, hindi tayo ang nagdedeklara, no? Na pagiging saint. Ang soberanong Diyos lamang ang gumawa noon sa atin nung tayo ay inabot niya sa pamagitan po ng pagbibigay sa atin ng pananampalataya, no? Tayo po ay pinili ng Diyos at inihiwalay sa mundong ito upang ipahayag ang pagliligtas na ginawa niya sa atin, no? Makikita po natin 'yon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, no? Sabi doon na kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilas-gilas na liwanag. So tinawag daw po tayo ng Panginoong Hesukristo, no? Kaya tayo naging saints, no? So anong ibig sabihin po nito sa atin? Kung tayo ay mga saints, mga holy ones, mga set apart. Ibig sabihin, inihiwalay po tayo ng Diyos sa mundong ito. Sabi nga po nung isang favorite preacher ko, si Steve Lawson, we are in this world, pero we are not of this world. Opo? So tayo ay nasa mundong ito, pero hindi tayo kabilang sa mundong ito. So, ibig sabihin nito, meron po tayo dapat malaking pagbabago sa ating pamumuhay. Hindi po dapat tayo bilang mga set apart na namumuhay sa takbo ng mundong ito, sa dumi ng mundong ito, sa ilalim ng kasalanan. Bilang mga set apart, hindi na po tayo dapat mamuhay ng tila parang tayo ay kabilang pa rin sa mundo. Tayong mga pinaging banal ng Panginoon ay dapat po may bagong buhay na, no, bilang mga set apart, mga holy ones. At sabi nga po natin kanina, itong ating kalagayan sa ating harapan ng Panginoon, tayo dapat ay merong pursuit ng holiness, yung ating sanctification, no? So napaka-importante po noon, no? At bilang challenge, no, sa ating second point, bilang isang banal o saint ng ating Panginoon, dapat tayo po ay mamuhay ayon sa hirang pagkatawag sa atin, no? Sabi doon, we are a chosen race, no? A royal priesthood, no? Sabi sa Ephesians 2:10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos nang una pa siya nating lakaran. So yun po, bilang mga saints, no? Paano po tayo lumalakad sa mundong ito? Yun po ang pag-isipan natin. Bilang mga saints, mga holy ones, tayo po ba ay may pursuit ng holiness? Nawag, gisingin po tayo ng Panginoon sa bagay na iyan, no?
So, yun po yung makikita natin bilang mga servants and saints. Yun po ay kalagayan natin sa harapan ng ating Panginoon. At yun po ang estado natin, no? Nawa tayo ay ma-challenge sa mga bagay na iyon. At dito po, sa panghuli, no, nakita natin, sinabi doon na sa Tagalog, si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Filipos, kasama ang mga obispo at ang mga diakono. So maganda po, tingnan natin yun, no? Ba't sinabing kasama ang mga obispo at ang mga diakono, no? So dito, pinapakita rin ng ating Panginoon sa panulat ni Apostol Pablo na ang mga obispo at diakono ay itinatag ng Panginoon sa pangangalaga at pangasiwa ng kanyang iglesia, no? Alam natin po yung mga elders ay spiritual overseers, no? Sila po yung nagtuturo ng salita ng Diyos, nangangalaga sa ating kaluluwa dito sa lupa. At yung mga deacons naman ay sa mga material na pangailangan ng iglesia, no? Tulad ng pagtulong sa mahihirap at pag-asaayos ng pisikal na kalagayan ng iglesia. At ito pong deacons at elders, or elders at deacons, meron po itong mga qualification, no? Meron po itong mga qualification na makikita natin sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13. So, maganda pong pag-aralan natin yan next time sa ating Bible study, Lord willing. Pero ang punto po ni Apostol Pablo, bakit niya isinama ito, no? Ay, ang buong iglesia, ang lahat ng mananampalataya, kasama ang elders at deacons, ay dapat magtulungan. Kaya nga po sabi dito, kasama eh. Ibig sabihin nun, dapat silang magtulungan sa ikalalaganap ng salita ng Diyos at ikakaayos ng iglesia. No? Bagamat meron silang distinction, ang main point po dito kaya isinama yung deacons, ay yung elders at deacons sa kanyang salutation, ay nandun pa rin sila sa umbrella na lahat sila, including yung mga leaders ng church, ay servants, ay alipin ng Panginoong Hesukristo. So, ang ibig sabihin po noon, dapat nating ibigay yung, of course, yung wastong galang at respeto sa mga offices na ito. Pero, dahil sila din naman ay alipin ng ating Panginoon, hindi nila dapat abusuhin o gamitin yung kanilang posisyon para sa kanilang sariling pakinabang, karangyaan, papuri, o maging authoritative sila, maging diktador sila. Kundi, sabi ito, kasama sila ay dapat makipagtulungan sa lahat ng mga banal para po sa ikauunlad, ikalalaganap ng salita ng Diyos. So nakita po natin yon na bagamat may iba't ibang role po tayo dito, tayo po lahat ay alipin ng Panginoon. At dahil alipin po tayo ng Panginoon, may kanya-kanya po tayong duty. So hindi lamang po ito exclusive sa elders at deacons. Ay, hindi naman ako elder, wala ako sa ministry na ito. So wala akong dapat gawin. Hindi po, bilang alipin ng ating Panginoong Hesukristo, meron po tayong katungkulan sa ating iglesia. No? Na una, yung sinabi din kanina sa preaching, na tayo ay maging united, maging isa sa pananampalataya, magtulungan, at palaging, again, magpakumbaba sa bawat isa, anuman ang katungkulan natin, no? Hindi natin kailangan maging elders at deacons para makapaglingkod sa Panginoon. Tayo ay kanyang alipin at binigyan niya tayo ng talento upang ating gamitin sa kanyang kaharian. So sa panghuli po, mga kapatid, sa ating warning at challenge, again, sino ang master mo? Sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. It's either ang master mo ang Panginoon o ang demonyo. Yun po ang katotohanan, masakit man marinig. So nawa, tayo po na mga nakikinig ngayon,
malaman natin sino ba yung pinaglilingkuran natin. And I hope po ang pinaglilingkuran natin ng ating Panginoon. At kung ang pinaglilingkuran man natin ay ang ating sarili pa rin ng ating kasalanan, nakita po natin na ang tanging paraan upang tayo ay makalaya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kinukuman ng Diyos na magsisi ang lahat at manampalataya sa ating Panginoon, sa Kanyang buhay, na Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na Siya ay binata niya at sinatisfy niya ang demand ng law. Siya ay namatay para bayaran ang ating kasalanan, masatisfy yung galit ng Ama, at Siya ay naging mabuhay muli upang tayong naglagak ng pag-asa sa Kanya, no? Ng hope sa Kanya na sigurado ay mabubuhay din. So, meron pong way para makatakas sa pagkaalipin sa kasalanan. At ang way pong ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po, if the Son sets you free, no? Then you will be truly free. So, yun po yung great, sabi nila paradox, no? Isabihin yung parang mystery, na in order for us to be free, we also needs to be slave. Pero slave of righteousness. Slave of Christ. At pag ikaw ay naging alipin ng ating Panginoong Hesukristo, doon lamang din papasok na ikaw ay magiging malaya. Malaya sa curse ng law, malaya sa kasalanan, malaya sa kapamakan na walang hanggan. Yun lamang po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na banal, 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 purihin ka, Ama, sa pagkakataong ito, Panginoon, na ipinakita niyo po sa amin sa kahit sa maiksing teksto na ito na aming pinag-aralan, kung ano kami, Panginoon, sa inyong harapan, na kami ay either slaves of your Son, our Lord Jesus Christ, or slave ng aming kasalanan, Panginoon. Nawa, Panginoon, makita namin ang aming kalagayan, Panginoon. At anuman po ito, Panginoon, ito ay patuloy na kami ay lumapit sa inyo. Kung kami man po ay isang tunay na mananampalataya, makita namin na magpasalamat kami dahil hindi po ito sa sarili naming gawa, kaya kami naging alipin ninyo, kundi ito ay sa sarili ninyong gawa, sa inyong pagbabayad ng aming kasalanan, pagtubos sa amin mula sa kapahamakan, Panginoon. At kung kami man po at sino man po dito ay alipin pa ng kasalanan, salamat po dahil alam namin na merong way na makalaya dito sa pamagitan po ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kaming lahat na ma-realize namin ito, maging mapagpasalamat kami, maging mapagkumbaba kami, Panginoon, at maging mapagpasalamat kami, Panginoon, dahil, Lord, alam po namin na yung lahat po ng aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, hindi dahil kayo ay isang malupit na master o malupit na Diyos, bagkus dahil ito ay isang resulta ng aming pagkapasalamat sa inyo, sa inyong pagtubos sa amin, Panginoon. Kaya kami ay maglilingkod ng may kagalakan sa inyo, Ama. Kaya salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga salita ninyo at nawa ito ay magkaroon ng tanim sa aming puso at hindi lamang sa aming mga isip, kundi ito ay bumaba sa aming puso at magkaroon po ito ng bunga sa aming mga buhay, Ama. Purihin po kayo at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.